Nagsisimula ang kwento sa isang maliit na probinsya na tinatawag na Hilltown, isang lugar na may kakaunting residente kung saan magkakakilala ang lahat at madalas nagsasama-sama para sa mga selebrasyon at aktibidad ng komunidad. Ang lokal na teatro ay pinamumunuan ni Harry at Kelly na magkasintahan habang ang kanilang mga magulang naman ang namumuno sa paaralan. Isang araw, biglang may kakaibang amoy na lumaganap sa buong bayan at walang makaalam kung saan ito nagmumula. Dahil ang mga taong namamahala sa paaralan ay siya ring may pananagutan sa buong bayan, sila ang kumilos upang harapin ang krisis. Nakita ni Harry at Kelly ang pagtatalo ng kanilang mga magulang sa tungkol sa misteryosong bagong empleyado sa paaralan. Samantala, ang kakaibang amoy ay kumalat sa buong bayan. Upang maresolba ang problema, nagpasya ang school board na ipakamping ang mga bata sa loob ng 2 linggo habang sinusolusyonan ang problema. Sinabihan naman ang mga magulang na pansamantalang lisanin ang bayan habang inaayos ang sitwasyon. Naghanda ang mga estudyante, nagpaalam sa kanilang mga pamilya at sumakay sa mga bus papunta sa camping. Matapos ang isang buong araw na biyahe, huminto ang mga bus at bumaba ang mga estudyante. Ngunit agad umalis ang mga bus at tuluyang naglaho. Napagtanto ng mga bata na parang dinala sila ng bus pabalik sa kanilang bayan. Litong-lito at balisa, sinubukan nilang tawagan ang kanilang mga magulang ngunit walang sumasagot. Maging ang mga emergency numbers ay wala ng koneksyon. Sa una, naguluhan ang mga estudyante, ngunit napagdesisyonan nilang gawing maganda ang sitwasyon, nagsaya sila at inakalang muling makakasama ang kanilang mga pamilya sa lalong madaling panahon. Ngunit doon nila natuklasan ang mas kakaibang bagay, nawala na ang misteryosong amoy. Dahil dito, nagpasya silang labagin ang mga patakaran at magsagawa ng party mismo sa simbahan, sinamantala ang pagkakataong wala ang mga matatanda. Habang ang ilan ay nagsasaya sa loob ng simbahan, ang iba naman ay takot na umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Kinabukasan, wala pa rin silang makontak. Nagsimulang makaramdam ng pangamba at panganib ang lahat. Si Cassandra, ang student body president, ay nagmungkahi na magpadala ng isang grupo palabas ng bayan upang alamin kung ano ang nangyayari. Ilan sa mga senior students ang nagboluntaryo, ngunit nadiskubre nila na lahat ng daan palabas ng bayan ay nakaharang at ang buong bayan ay napalilibutan ng makapal na kagubatan. Pagbalik nila, ibinahagi nila ang kanilang hinala na baka nasa isang lugar sila na parehas sa kanilang bayan at hindi totoong Hilltown. Natakot ang mga estudyante at nagpasyang magimbak ng pagkain habang maaga pa. Pinuntahan nila ang mga tindahan at bawat isa ay kumuha ng kaya nilang makuha. Si Cassandra naman ay tumakbo papunta sa butika. Isa sa mga kaklase ni Cassandra ang nakakita sa kanya habang sinusubukang buksan ang grills at tinanong siya kung adik ba siya. Bigla niyang napansin na namumula at nagiging asul ang mga labi ng dalaga. Ngunit sinabi ni Cassandra na may bara siya sa puso at kailangan niya ang kanyang gamot. Bumalik sila sa bahay at naghanap ngunit hindi nila makita. Umupo na lang siya at hinintay na malagutan ang hininga. Ngunit biglang dumating ang kanyang kapatid na si Ali at hawak pala niya ang mga gamot niya. Lubos na nagpasalamat si Cassandra at ininom niya agad ang gamot. Ang mga estudyante na sina Luke, Grizz at Charlotte ay naglakad sa kagubatan sa loob ng ilang oras. Huminto sila upang magpahinga, ngunit biglang lumitaw ang isang ahas at kinagat si Charlotte. Nagulat ang grupo dahil wala namang mga ahas sa kanilang bayan noon. Mabilis na nanghina si Charlotte at nahirapang huminga. Naniwala silang kamandag ng ahas ang dahilan. Dahil hindi na nila siya mailigtas, napanood na lang nila habang namamatay siya. Nalungkot ang grupo at bumalik sila sa bayan kung saan nagtitipon ang lahat ng estudyante sa simbahan upang pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. Iminungkahi ni Cassandra na hatiin ng pantay-pantay ang pagkain at mga bahay upang makatipid sa kuryente. Ipinaliwanag ni Cassandra na ang kahulugan ng demokrasya ay pantay-pantay na pamumuhay at iginiit niyang lahat sila ay pantay-pantay. Ngunit tumutol si Harry na may galit at inggit kay Cassandra. Ayon sa kanya, dapat hayaan ang bawat isa na gawin ang gusto nila dahil imposibleng magtagal ang ganitong sitwasyon. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng simbahan. Si Campbell, ang pinsan ni Cassandra, tinutukan siya ng baril. Sinabi niya kay Cassandra na manahimik dahil wala namang nagtatalaga sa kanya bilang leader. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng simbahan, nagulat siya nang bumungad sina Luke at ang grupo na bitbit ang bangkay ni Charlotte. Nalungkot at nanghina ang mga estudyante. Natakot sila sa panganib na maaring sila na ang susunod kay Charlotte. Nagpasya silang ilibing si Charlotte kinabukasan. Pagdating ng araw ng libing, huli nang sumikat ang araw at biglang nag-solar eclipse. Ipinaliwanag ni Gordy na ito ay isang pang-astronomiyang natural na palaging nangyayari. Mula rito, naghati-hati ang mga estudyante sa iba't ibang grupo. Bawat isa ay may sariling paninindigan. Si Harry naman ay naging leader ng grupong walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Nakatuon lang siya sa pagiging mayaman at wala siyang nakikitang dahilan para magtipid. Hinimok niya ang kanyang grupo na ubusin ang oras sa mga party at paglalaro.
Ang kabilang grupo naman ay nagkaisa sa pamumuno ni Cassandra na naghahandang harapin ang sitwasyon ng may lohikal na pag-iisip sa maaring mangyari. Sinabi niya na itala ang lahat ng supply ng pagkain sa mga store upang malaman kung gaano karami ang meron sila at kung gaano ito tatagal. Nagboluntaryo sina Will at Allie para sa gawain at pumunta sa supermarket. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Kelly, ang kasintahan ni Harry, na naiinis sa kanya matapos mahuling nanliligaw sa ibang babae. Nagpasya siyang sumali sa grupo ni Cassandra at nakipagtambal kay Will sa kanyang gawain. Lumabas na matagal nang may gusto si Will kay Kelly at habang magkasama silang nag-aayos ng mga pagkain, napansin sila ni Allie at nagselos dahil may nararamdaman din siya para kay Will. Dahil sa selos, umalis si Allie at pinuntahan si Harry para sabihin na ang kasintahan nitong si Kelly ay kasama ni Will sa supermarket. Nagpanggap si Harry na wala siyang pakialam at niyaya si Allie na sumali sa larong tag. Ngunit tumanggi si Allie dahil alam niyang labis ang galit ni Harry sa kanyang kapatid na si Cassandra at palagi itong walang galang sa kanya. Sa mga oras na yon, nasa bahay si Cassandra kasama si Gordy na nakamonitor sa kalusugan niya at inaaral kung paano sukatin ang tibok ng puso ng dalaga. Halatang may gusto si Gordy kay Cassandra. Samantala, tinanong si Gordy ng kanyang kapatid kung ano ulit yung eksaktong mga petsa na nabanggit niya tungkol sa solar eclipse, ngunit hindi niya ito matandaan. Sinabi pa niya na hindi pa dapat mangyari ang solar eclipse hanggang 2024 at ipinakita niya sa kanila ang Science magazine na binabasa niya at nagsimulang maghinala si Gordy na posibleng ngang nasa isang paralel na mundo sila at hindi sa parehong mundong dati nilang ginagalawan. Samantala, oras na ng larong tag at nagpasya si Allie na sumali kay Harry. Sumakay siya sa kotse nito at ang laro ay hinati sa dalawang kupunan. Ang isa ay mga pulis at ang isa naman ay mga tumatakas. Nakita ni Allie ang isa sa mga tumatakas at mabilis na bumaba sa kotse, ngunit bigla siyang nabangga ng isa pang sasakyan. Sa kabutihang palad, hindi siya malubhang nasugatan at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa matapos ang laro. Pagkatapos, nagtipon ang lahat ng mga naglaro sa bahay ni Harry upang magdiwang. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nawala ng kuryente at pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik muli ito. Naalala nila ang babala ni Cassandra tungkol sa pagtitipid ng kuryente. Kumalat ang takot na baka tuluyan ng mawala ng kuryente, kaya nagpanik ang grupo. Dali-dali silang nagtungo sa mga hardware store at kinuha lahat ng ilaw at flashlights. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga stores at nag-away-away ang mga estudyante. Nagmistulang battlefield ang mga kalsada hanggang sa sumiklab ang malaking sunog na walang makapigil. Makalipas ang ilang oras, kumalma rin ang lahat at bumalik sila sa kani-kanilang mga bahay. Kinabukasan, tinipon ni Cassandra ang lahat ng mga babae at binalaan sila tungkol sa kaguluhan na pwedeng makasira sa kanila. Ipinaliwanag niya na kapag nawalan ng kontrol ang mga lalaki, sila ang unang maaapektuhan. Madali silang maging biktima ng pang-aabuso o panggagahasa. Kaya't iginiit ni Cassandra na dapat silang maging mapagmasid at magpatupad ng mga batas para sa kaligtasan ng lahat. Sumang-ayon ang mga babae at nagpasya silang suportahan si Cassandra sa lahat ng kanyang mga desisyon. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang lahat ng estudyante sa simbahan kung saan ipinresenta ni Cassandra ang kanyang plano para magtipid at mapangalagaan ang lahat. Iminungkahi niyang gawing pantay-pantay ang lahat at bawat linggo ay reshuffling. Halimbawa, ang grupong nagluluto sa loob ng 3 linggo ay sila namang magbabantay ng supply ng pagkain sa susunod na 3 linggo. Sumang-ayon ang lahat maliban kay Harry na patuloy pa ring may galit kay Cassandra, ngunit itinaas pa rin ang kanyang kamay para makisakay sa lahat. Pagkatapos, nagpasya si Cassandra na bumuo ng isang komite na magsusubaybay sa mga gawain at mamamahala sa mga grupo. Tulad ng isang konsehong namumuno, inaayos ng kanyang grupo ang lahat ng sistema. Itinalaga nila ang bawat estudyante ng kanilang tungkulin at isinabit sa pader ang mga listahan ng mga pangalan at responsibilidad ng bawat isa. Pinili rin ang isang ligtas na lugar para pagimbakan ng mga pagkain na babantayan ng 2 estudyante 24 oras. Isa pang lokasyon ang itinalaga bilang kusina kung saan itinakda ang eksaktong dami ng pagkaing ihahanda para sa lahat. Itinakda rin ang oras ng pagkain upang sabay-sabay kumain ang lahat ng estudyante. Bukod dito, bumuo sila ng grupong tagalinis upang mapanatiling maayos ang mga kalye at ang simbahan. Samantala, may isang grupo na inatasang mamahala sa mga tirahan. Sinusuri ang lahat ng bahay at mga silid para malaman kung ilang tao ang pwedeng tumira. Mas malaki, mas maganda para mas maraming estudyante ang kasya at tipid rin sa kuryente at tubig. Ang bahay ni Harry ang pinakamalaki sa buong bayan, kaya nainis sa ideyang kailangan niyang ibahagi ito sa iba. Unti-unting nawawala ang kanyang privacy, kaya
ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob sa mga kaibigan, sinasabing kinokontrol ni Cassandra ang lahat, kasama na ang kanyang kasintahang si Kelly. Sa galit at selos, nasabi ni Harry na sana'y mamatay na lang si Cassandra. Nagulat ang kanyang mga kaibigan at wala ni isa sa kanila ang sumang-ayon dito. Samantala, lumapit si Kelly kay Cassandra dala ang isang magandang ideya. Magdaos sila ng sayawan para maalala ng lahat na dapat silang magkaisa. Sumang-ayon si Cassandra, kaya sinimulan ni Kelly ang pag-oorganisa ng event. Pagsapit ng gabi ng sayawan, niyaya ni Will si Kelly na sumama sa kanya. Ipinaliwanag niya na nasa labas ng bayan ang kanilang bahay, kaya wala na siyang matitirhan o maisusuot at nakiusap kung maaari siyang makahiram ng suit. Pumayag naman si Kelly. Pag-uwi ni Kelly, natagpuan niya ang jacket ng kanyang ama. May nadiskubre sa bulsa nito, isang lipstick na hindi pag-aari ng kanyang ina. Sa gulat, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Harry kung saan nakita niya ang eksaktong kaparehong brand ng lipstick at doon niya napatunayan na may relasyon ang kanyang ama sa ina ni Harry at tuluyan niyang pinutol ang ugnayan nila ni Harry. Agad pumunta sa sayawan habang tuliro sa matinding kalungkutan. Sa gabing yon, sinubukan ng lahat na mag-enjoy maliban kay Harry na nakaupo lamang sa isang tabi, balot ng kalungkutan. Si Ali naman ay nakaramdam ng pag-iisa lalo na nang malaman niyang hindi siya isinama ng kanyang kapatid sa komite. Pagkatapos ng gabi, umuwi na ang lahat at naiwan si Cassandra upang linisin ang lugar. Habang itatapon niya ang mga basura, napansin niyang may isang aso sa harap niya. Ang unang hayop na nakita nila simula nang dumating sila dahil lahat ng alagang hayop ay misteryosong naglaho. Ngunit tila kabado at alerto ang aso, parang may nararamdamang panganib bago ito mabilis na tumakbo palayo sa dilim. Bigla namang lumitaw ang isang hindi kilalang tao sa harapan ni Cassandra at binaril siya, agad niyang ikinamatay sa mismong lugar. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Cassandra at binunot ni Gordy ang bala mula sa kanyang katawan na itinago niya bilang ebidensya upang matukoy kung sino ang pumatay sa kanya. Kaagad na pinaghinalaan ng lahat si Harry dahil alam ng lahat kung gaano kalaki ang galit niya sa dalaga. Sa libing ni Cassandra, nawala ng malay si Ali sa tindi ng lungkot at hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Kalaunan, unti-unting nagkawatak-watak ang mga schedule at batas na pinairal ni Cassandra. Wala nang sumusunod sa mga ito at muling bumalik ang kaguluhan. Nagpulong ang mga miyembro ng konseho at napagdesisyonan nilang si Ali ang bagong mamuno dahil maiintindihan siya ng lahat matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid at siya lamang ang maaaring magsalita para kay Cassandra nang walang kukontra. Ngunit hindi pumayag si Ali, ayaw niyang tularan ang kapatid at natatakot rin na baka patayin rin siya. Nangako ang komit na poprotektahan si Ali at tinipon nila ang lahat sa simbahan. Nagsalita si Ali tungkol sa mga alituntunin ni Cassandra at ipinahayag na isurrender ang lahatan ng baril para matukoy kung sino ang pumatay sa kapatid. Walang tumutol at muling ipinamahagi ang mga schedule ng trabaho. Ang tanging hindi sumang-ayon ay si Helena na tumangging ibigay ang baril ng kanyang ama. Hindi siya mapilit ni Ali, kaya't pinabayaan na lang. Nagpasya si Ali na sirain ang lahat ng baril, ngunit nagbago ng isip nito at pinili na lamang na itago sa paniniwalang kailangan nila ito upang maprotektahan ang bayan. Laging binabantayan ni na Luke, Grizz at Will si Ali at hindi nila pinapayagang pumunta kahit saan nang mag-isa. Sa gabi kasama ni Sam ang natitirang grupo. Siya ay bingi at nakikipag-usap gamit ang sign language. Si Sam ay pinsan ni Ali at kapatid ni Campbell. Ikinuwento ni Sam ang isang pangyayari noong bata si Campbell. Noon may alaga silang maliit na ibon, ngunit isang araw nawala ito sa kulungan. Nakita nila si Campbell na pinutulan ng pakpak ang ibon para hindi makalipad. Noon iniisip ng kanilang mga magulang na makulit lamang si Campbell. Ngunit nang suriin siya ng mga psychologists, natuklasan na mayroon siyang antisocial personality o malubhang problema sa pag-iisip. Wala siyang emosyon at nagkukunwaring may puso para manipulahin at kontrolin ang iba. Sinabi ni Sam na sigurado siyang si Campbell ang pumatay kay Cassandra. Samantala si Campbell ay nasa bahay kasama ang kanyang kasintahan. Galit siya dito dahil nakita niyang masaya ito na wala siya. Ramdam ni Elle ang inis ni Campbell, ngunit binaliwala ito at nagtungo sa banyo. Bigla siyang sinundan ni Campbell sa loob at sinubukang lunurin sa bathtub. Sinabing munang hindi niya kayang saktan ito na siya lang ang magpoprotekta sa kanya. Kasabay nito nang hina si Ali nang malaman niyang si Campbell ang posibleng pumatay sa kanyang kapatid. Umiiyak siyang umatras papasok sa kanyang silid at sinubukang tawagan ang kanyang ina. Nag-iwan ng voicemail habang umiiyak. Sinabing kailangan niya ito at hindi niya alam kung paano mabubuhay nang wala si Cassandra. Sa gabi nagkita sina Harry at Campbell at binigyan siya ni Campbell ng ilang tableta. Doon nangyari ang revelasyon. Adik si Harry at si Campbell ang dahilan ng pagkalulong sa droga.
Kinabukasan, kasama ni Harry ang kanyang mga kaibigan nang tanungin siya ni Dwayne kung ano ang gagawin nila kung sakaling matagpuan nila ang pumatay kay Cassandra. Sumagot si Harry, "Siyempre, ikukulong nila dahil hindi basta-basta lang pumapatay ng tao." Ngunit ipinaalala ni Dwayne na si Harry mismo ang nagsabing sana mamatay si Cassandra at pinagpilitan pang si Cassandra ang problema dahil gusto niyang kontrolin ang lahat. Pagkatapos, bigla niyang inamin na siya ang pumatay kay Cassandra. Nagulat si Harry at nagpa siyang sabihin kay Gordy ang tungkol sa pag-amin ni Dwayne. Nang malaman ni Ali ang nangyari, nagkasundo ang konseho na kailangang halughugin ang bahay ni Dwayne. Kinagabihan, pinasok ni Luke at Grizz ang bahay ni Dwayne at nakakita sila ng baril sa kanyang silid. Ibinigay nila ito kay Gordy upang ikumpara ang mga bala at totoo nga, 2 bala ang nawawala at ang mga basyo ay tumutugma sa mga ginamit sa pagpatay kay Cassandra. Si Dwayne ay inaresto at nagdesisyon si Ali na magsagawa ng paglilitis. Kahit ayaw ni Alien dahil kapatid ang biktima at maaaring hindi siya maging patas, iginiit pa rin ng lahat na siya ang judge. Bumuo sila ng hurado upang magpasya kung guilty o hindi si Dwayne. Hiniling ni Ali kay Helena na maging abogado ni Dwayne dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan ng lahat at tanging handang magsalita para sa kanya. Tumutol si Helena sa ideya ng paglilitis, sinasabing wala silang sapat na kakayahan o karapatan para isagawa ang ganito kaseryosong usapin. Ngunit sa huli ay pumayag din siya. Tumanggi si Dwayne at tumistigo laban sa kanya si Harry. Inulit ang lahat ng sinabi ni Dwayne. Si Gordy ang prosecutor, ipinakita niya sa hurado ang lahat ng ebidensya upang sila ang magpasya kung guilty o hindi si Dwayne. Itinakda ang araw ng hatol, ngunit naguguluhan si Ali. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin kung sakaling mapatunayang guilty si Dwayne. Nagpasya si Ali na pwersahin si Dwayne na aminin ang krimen. Ngunit nagulat siya nang makita itong bugbog sarado. Napag-alaman na si Blake ang bumugbog dito para paaminin, kaya tinanggal niya ito sa tungkulin dahil sa paglabag sa batas. Si Ali ang nagtangkang magsiyasat kay Dwayne, pinanta ang kamatayan ang magiging parusa kung hindi siya aamin. Ngunit tumanggi pa rin si Dwayne. Kinabukasan, sinabi ng hurado ang kanilang hatol, guilty si Dwayne. Hindi pa rin alam ni Ali kung anong parusa ang ipapataw sa kanya, kaya humiling siya ng isa pang sesyon bago magdesisyon. Bigla namang nagpasya si Dwayne na umamin. Inamin niya na siya ang pumatay kay Cassandra dahil sinabi sa kanya ni Harry na kinokontrol ng dalaga ang lahat at naniwala siya na si Cassandra ang problema. Ibinunyag din niya na kasabwat si Campbell sa krimen. Agad na iniutos ni Ali na arestuhin si Campbell at ipinagpaliban ang paglilitis. 3 araw nang naguguluhan si Ali sa magiging desisyon at pinilit siya ng konseho na kumilos dahil baka mawala ang tiwala sa kanya ng mga estudyante. Dahil sa nararamdaman niya kay Will, nakinig siya sa paliwanag nito at hinihikayat siyang maintindihan na nakasalalay sa pagtatatag ng tunay na sistema ng hustisya ang kanilang kaligtasan. Ipinaliwanag ni Will kay Ali na ang isang pinuno ay kailangang mahigpit sa kanyang mga desisyon at na ang pagpatay kay Cassandra ay direktang dagok sa kanilang marupok na sistema. Ang dagok na ito ay kailangang tugunan ng kapangyarihan at lakas. Kaya dapat kamatayan din ang parusa sa mga pumatay kay Cassandra. Tinawag ni Ali si Elle upang gawing testigo laban kay Campbell. Ngunit tumanggi ito dahil alam niyang sasaktan siya ni Campbell. Nangako si Ali na poprotektahan siya at inaamin ni Elle na hindi direktang sinabi ni Campbell na kasangkot siya sa pagpatay kay Cassandra. Ngunit matindi ang kanyang hinala na siya ang gumawa nito. Dagdag pa niya, 2 opsyon lamang ang mayroon sila. Palayain siya dahil walang matibay na ebidensya o ipatupad ang kamatayan. Kung makalaya si Campbell ay mas lalong magiging mapanganib. Kinabukasan, nagpatuloy ang paglilitis at hinatulan ni Ali si Dwayne ng kamatayan. Dinala nila ito sa gubat upang isagawa ang hatol. Sina Grizz, Luke at Blake ang nautusang bumaril ng sabay-sabay. Ngunit hindi kinaya ni Grizz na gawin ito. Ibinaba niya ang kanyang baril. Ngunit kinuha ito ni Ali at tumayo sa kanyang pwesto at sabay na nagpaputok kasama ng iba. Pag-uwi niya, sinisi niya si Will. Sinasabing pinilit siya nitong magparusa ng kamatayan kay Dwayne. Humingi ng tawad si Will at iniwan siyang mag-isa. Lumipas ang panahon at nagpataw si Ali ng mga bagong patakaran. May curfew pagkalipas ng hating gabi at sino mang hindi gawin ang trabaho ay mababawasan ng bahagi sa kanyang pagkain. Samantala, nalugmok sa depresyon si Harry matapos malaman ng lahat na hiniling niyang mamatay si Cassandra at lalo namang napalapit si Will at Kelly sa isa't isa. Araw-araw naglalaan sila ng oras para maglibang
at si Ali ang nag-aanunsyo ng mga resulta. Mukhang nag-i-enjoy ang lahat at nakakahanap ng mga sandali ng kasiyahan sa kabila ng kanilang sitwasyon. Bawat linggo, inihaharap sa konseho ang mga ulat, pinipresenta ng bawat isa ang task ng kanilang mga grupo. Si Gordy ang namumuno sa grupong naghahanap ng daan palabas ng bayan, habang si Gris at ang kanyang grupo ay nakatuon sa paghahanap ng mga bagong mapagkukunan ng pagkain. Iminungkahi ni Gris na kailangan na siguro nilang matutong magsaka bago maubos ang kanilang supply. Sinabing may sapat silang pagkain hanggang summer, ngunit pagkatapos noon, kailangan na nilang magtanim ng sarili nilang pagkain. Natakot ang mga estudyante at hiniling kay Ali na ipakita ang kumpletong ulat sa mga natuklasan ng research team. Lumapit sina Gordy at ang kanyang grupo at ipinaliwanag ang kanilang mga natuklasan. Ayon sa heograpiya, nasa North America pa rin sila, ngunit matapos ang ilang buwang pagmamasid sa kalangitan sa gabi, napansin nilang may mga bituin na wala sa mundo at wala silang natagpuang kahit isang satellite. Ibig sabihin, nasa isang parallel na mundo sila. Napunta sila sa ibang universe nang di maipaliwanag kung paano. Matinding takot ang naramdaman ng karamihan sa mga narinig. Sinubukan ni Ali na pakalmehin sila, sinasabing dapat nilang isipin na sila ang unang mga tao sa bagong planetang ito. Ipinahayag niya na mula ngayon ay tatawagin na ang kanilang bayan na Newham at tiniyak niya sa lahat na pansamantala lamang ito at sisikapin nilang makabalik sa tunay nilang mundo. Napakalma ni Ali ang lahat at sinabing ang kanilang natuklasan ay nagbibigay ng pag-asa na buhay pa ang kanilang mga pamilya na nasa ibang lugar lamang. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sigla sa buong bayan at nagdiwang ang mga tao na may panibagong pag-asa at positibong pananaw. Dumating ang Thanksgiving at nagtipon-tipon ang lahat sa simbahan upang magluto at kumain ng sabay-sabay, maliban kay Campbell na nagkulong sa kanyang bahay. Makikita ang nobya na si Elle na may mga pasa at bakas ng pambubugbog. Nagpasya siyang lasunin si Campbell. Naghanda siya ng espesyal na putahe para kay Campbell. Nilagyan niya ng laso ng paborito nitong panghimagas. Tuwang-tuwa si Campbell sa mga luto niya, ngunit biglang nagbago ang isip nito at iginiit na pumunta sila sa simbahan upang makiselebrate sa iba. Dinala niya ang panghimagas at nataranta si Elle. Nakiusap siyang huwag dalhin pero hindi siya pinakinggan. Sa simbahan habang nagsisimula ng kumain ng lahat, nanlumo si Elle sa takot nang makita niyang hinihiwa na ng mga tao ang nilason niyang panghimagas. Sa matinding takot at pagkataranta, kumuha rin siya ng isang piraso at kunwari kalmado lang siya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ang palabas para sa gabi. Si Alexa ang nagdirect nito. Ginawang dula ang mga totoong pangyayari. Ginampanan niya si Ali bilang isang masamang mangkukulam na kumukontrol sa kapalaran ng lahat at handang pumatay ng isa upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Nasaktan si Ali sa palabas, ngunit hindi nagpahalata. Tahimik siyang umalis at kalaunan ay humingi ng paumanhin ang mga gumanap. Ipinaliwanag na biglaan lamang ang dula at wala silang intensyong insultuhin siya. Bigla na lang napasigaw si Ali sa sakit ng tiyan. Sa parehong sandali, sabay-sabay na sumakit ang tiyan ng ilan sa mga estudyante. Bumagsak si Elle at nagkaroon ng konvulsyon at agad silang dinala sa klinika. Dahil walang mga doktor o kaalaman sa medisina, nagkagulo at nagpanik ang grupo. Ngunit lumapit sina Kelly at Gordy at naisip kung paano mag-set up ng ika-4 na drip upang mailigtas sila. Di naglaon, nakabawi si Ali at isa-isa ring gumaling ang iba. Napansin ni Kelly na palaging nasa tabi ni Will si Ali. Inaalagaan siya at ramdam na may pagtingin ito kay Ali. Kalaunan, kinausap niya ito at sinasabing dapat huwad pabayan si Ali dahil parang hindi mabubuhay nang wala si Will. Sa wakas, inamin ni Will sa kanyang sarili na tunay niyang mahal si Ali. Lalo na nang mapagtanto niyang halos gumuho siya sa takot na mawala ito. Samantala, bumalik si Elle sa bahay kasama si Campbell. Pagkagising niya, hinarap siya ni Campbell tungkol sa nilagay niya sa panghimagas na inihanda niya para rito. Itinanggi ni Elle na may alam siya, ngunit kalmadong sinabi ni Campbell na alam niyang gusto siyang lasunin ni Elle dahil natatakot ito sa kanya. Inamin ni Campbell na sa buong buhay niya, palaging natatakot sa kanya ang mga tao. Ngunit kahit kailan, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng natakot dahil sa lason at nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Masayang sinabi kay Elle na magkatulad sila dahil handa rin itong lasunin ang lahat sa kasiyahan para lamang maitago ang kanyang ginawa. Maring sinabi ni Elle na hindi sila pareho at kailanman hinding-hindi siya magiging katulad nito. Tumakas siya at pumunta sa simbahan. Nakita siya ni Helena at umupo sa tabi niya. Napansin nito ang dugo sa kamay ni Elle. Nang tanungin niya ito, tinangka ni Elle na itago, ngunit pinilit siya ni Helena at nangakong sila lang ang nakakaalam. Inamin ni Elle na inaabuso siya ni Campbell. Sa tuwing sinusubukan niyang umalis o gumawa ng kahit ano sa labas, sinasaktan siya nito. Inamin rin niyang takot siya dahil baka patayin siya nito. Nakiusap si Helena na tumira na lang si Elle sa bahay niya at nangakong poprotektahan siya. Sinamantala ni Elle ang pagkakataon, palihim na tumakas at lumipat sa bahay ni Helena.
Di nagtagal, hinanap ni Campbell si Elle, ngunit hindi siya pinapasok ni Helena sa kanyang bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mahimbing na nakatulog si Elle, malaya sa takot. Kinabukasan, nagising siya sa isang mensahe mula kay Campbell. Isang video na kinunan habang natutulog si Helena. Binantaan si Elle para mapilitang bumalik sa piling niya. Sa takot, tumakbo si Elle papasok sa gubat, naglalakad mag-isa nang walang ideya kung saan pupunta. Samantala, determinado si Ali na malaman kung sino ang naglason sa lahat. Inutusan niya ang konseho na tanungin ang sino mang nagluto ng pagkain. Natutok ang hinala kay Lexi dahil matagal na siyang galit kay Ali. Ilang oras siyang kinuwestiyon ni na Luke at Grizz hanggang sa ikulong nila sa basement at pinilit pang magpalit ng damit sa harap nila, dahilan upang mapahiya. Nagsumbong si Lexi kay Ali at humingi ng hustisya, ngunit ipinagsawalang bahala siya ni Ali, sinasabing hindi iyon panghihiya, may kailangan lang silang alamin. Ayon kay Ali, natural lang na mapaghinalaan ang sino mang kumakalaban sa kanya. Kasabay nito, si Elle, na desperado at walang mapuntahan, ay nagpasya na bumalik at aminin ang lahat kay Ali. Inamin niyang siya ang naglaso ng pagkain noong araw ng pasasalamat. Gulat na gulat si Ali at hindi makapaniwalang nagawa iyon ni Elle. Nagmakaawa si Elle na ipahuli siya, ipinaliwanag ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Campbell. Nahikayat niya si Ali na ang pag-aresto sa kanya ay paraan upang maprotektahan siya mula kay Campbell. Pumayag si Ali ngunit pinili niyang ilihim ang pag-amin ni Elle dahil naniniwala siyang hindi sinasadya ni Elle na lasunin sila. Tinipon ni Ali ang lahat sa simbahan at inihayag na magkakaroon sila ng halalan para sa pagkapangulo. 4 na kandidato ang tatakbo at isa na siya rito. Hiniling ni Ali na isulat ng sino mang gustong tumakbo ang kanilang pangalan at itinakda ang araw ng halalan sa loob ng 3 linggo. Nagustuhan nila ang balita. Pakiramdam nila, alam na niya ang tunay na demokrasya dahil matagal rin itong hindi sigurado sa mga desisyon niya. Isa-isang lumapit ang mga gustong tumakbo bilang pangulo at kasapi ng konseho. Samantala, palihim na isinumiti ni Campbell ang pangalan ni Harry bilang kandidato nang hindi ito sinasabihan. Nahuli siya ni Kelly at pinigilan. Alam niyang gusto lang gamitin ni Campbell si Harry. Sinubukan niyang balaan si Harry, ngunit napaniwala na ito ni Campbell na dapat siyang tumakbo. Tuluyan nang niyakap ni Harry ang pagtakbo. Sa kanyang talumpati, ipinahayag niya na kung siya ang mahalal, nangakong ibabalik ang kanyang bahay at mga ari-arian at hahayaan ang lahat sa mga gusto nila. Ang kanyang focus ay nakatuon lamang sa personal na kalayaan at pansariling interes. Si Ali naman, sa kabilang banda, ay binigyang diin ang pangangailangan ng komunidad higit sa sarili niya. Ipinahayag niyang ang kanyang mga pag-aari ay hindi na kanya, kundi pag-aari ng lahat. Sakripisyo ang dahilan kung ba't lumalaban pa sila. Bigla na lang inanunsyo ni Lexi na tatakbo rin siya. Inakusahan niya si Ali na isang diktador at ang mga gwardiya ni Ali ay puwersang nangaaresto, nanakit at namamahiya sa utos ni Ali. Nangako si Lexi na pipigilan si Ali sa pagkontrol sa kanila. Direktang tinanong niya si Ali kung bakit nakakulong si Elle at hindi makapagbigay ng sagot si Ali. Lalo lamang pinatatag ng katahimikan ang mga akusasyon ni Lexi at napabilib ni Lexi ang mga tao. Sa unang pagkakataon, natigilan si Ali at naging malinaw na marami na ang nagsimulang sumuporta kay Lexi matapos marinig ang tungkol sa sinasabing diktadorya si Ali. Gabing iyon, naglaan si Kelly ng oras kay Becca na buntis sa hindi kilala ang ama. Upang protektahan siya mula sa chismis at kahihiyan, pumayag si Sam na angkinin ang sanggol bilang kanya at matagal na rin niyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Nakipagkwentuhan si Kelly kay Becca at sabay nilang tiningnan ang mga lumang larawan. Biglang napansin ni Kelly ang isang litrato ni Cassandra sa bus at malinaw na nakikita sa larawan ang mukha ng driver. Siya rin ang lalaking nakita niyang nakikipagtalo sa ama niya at sa ina ni Harry sa paaralan. Agad itong ibinalita ni Kelly kina Ally at sa konseho. Sa puntong iyon, nagpasya si Sam na ipagtapat ang tinatagong sekreto. Unang araw pa lamang nila sa kakaibang lugar na iyon, nakakita siya ng kontrata sa pagitan ng kanyang ama, Tewin, at ng isang lalaking nagngangalang Pfeiffer. Nakita sa dokumento na hindi nabayaran si Pfeiffer 2 araw bago muling bumalik ang misteryosong amoy. Napagtanto ni na Ali at ng iba pa na marahil ay pinaparusahan sila ni Pfeiffer dahil hindi nabayaran, ngunit wala pa rin silang ideya kung paano sila napunta sa lugar na ito. Samantala, tinipon ni Lexi ang lahat sa simbahan upang makuha ang kanilang boto. Binatikos niya ang sistema ni Ali, sinasabing pinipilit silang mamuhay na parang mga alipin. Naglilinis ng kalsada, nagluluto, nag-iipon ng gulay, at di magtatagal ay magtatanim gamit lamang ang kanilang mga kamay. Kasabay nito, galit si Campbell kay Ali sa paghihigpit ng bantay kay Elle. Nagpaplano siya para bawiin ang kasintahan sa marahas na paraan. Lumapit siya kay Harry at hinikayat itong magsagawa ng kudeta laban kay Ali. Binabalaan siyang huwag nang hintayin pa ang resulta ng halalan dahil si Ali o si Lexi lamang ang mananalo. Nagulat si Harry nang marinig ang mungkahi ni Campbell at sinabi na hindi niya kayang agawin ang kapangyarihan sa dahas. Ngunit hawak siya ni Campbell sa leeg, tinakot siyang hindi bibigyan ng droga hanggat di sumangayon sa kanya. Dahil sa droga, napilitan si Harry na gawin ang gusto ni Campbell. Lumapit si Campbell at
Harry sa mga gwardya ni Ali. Napag-alamang galit rin pala sila kay Ali nang tanggihan silang tumakbo sa mga posisyon sa konseho dahil daw hindi pwedeng sumali ang mga sundalo sa halalan. Dahil sa pagkadismaya, pumayag silang sumama kay Campbell at Harry sa pagpaplano ng kudeta. Ang tanging tumatanggi ay si Luke, isa sa pinakakagalang-galang na gwardya. Nang malaman niya ang plano, sumabog ang kanyang galit at binalaan sila na masisira ang kanilang bayan. Iginiit niya na sa gagawin nila, masisira ang mga batas na nagpapanatili sa kanilang lipunan hanggang ngayon. At kahit magtagumpay sila, hindi ito magdudulot ng maganda para sa kanila. Nang tanungin niya kung paano nila sasagutin yon, walang sino man ang nakasagot. Tumanggi si Luke na sumama sa kanila, ngunit hindi siya pinayagang umalis dahil nalaman niya ang plano. Dalawa lang ang pagpipilian ni Luke, sumali sa kanila o mamatay. Walang nagawa si Luke kundi sumang-ayon, bagaman labag sa kanyang kalooban. Pagkatapos nagtungo sila sa bahay ni Lexi at pinilit siyang sumama sa kanila, sinasabing kung tatanggi siya, hindi siya susuportahan ng mga gwardiya at mawawalan siya ng kapangyarihan. Sa takot na mawala ang kanyang pagkakataon, pumayag siyang makiisa sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nagmarcha sina Campbell, Harry at ang mga gwardiya papunta sa bahay ni Ali. Inaresto nila sina Ali at Will gamit ang mga peking paratang upang mapaniwala ang karamihan na makatarungan ang kanilang ginawa. Hinahanap din ni Campbell si Elle at dinala siya pabalik. Pinilit siya ni Campbell na duraan si Ali bago umalis at wala siyang nagawa kundi sundin ito. Ngunit palihim niyang ipinangako kay Ali na ipaghihiganti niya ito. Hinatulan sina Ali at Will ng house arrest. Pagkatapos humarap sina Harry at Lexi sa mga tao at ipinahayag ang bagong pamunuan. Pinukaw nila ang galit ng karamihan, inaakusahan sina Ali at Will na pinaplano nilang dayain ang halalan. Madali naniwala ang mga tao sa mga kasinungalingan. Habang dinadala ng mga gwardya sina Ali at Will upang ikulong sa ibang lugar, pinambabato sila ng mga tao. Binalot ng konsensya si Lexi dahil alam niyang inosente si Ali. Sinubukan niyang pakalmahin ang galit ng mga tao at hinikayat silang umuwi na lamang sa kanilang mga bahay. Sa mga sandaling iyon, dumating ang grupo na pumunta sa kabilang kagubatan. Ipinahayag nila na nakatuklas sila ng malawak na lupain na pwedeng pagsakahan, pati na rin ng isang lawa na may mga isda at mga ibon. Labis na natuwa ang mga tao sa balitang ito. Nakikita nila ito bilang pangako ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Sinamantala ni Lexi ang pagkakataon at tiniyak sa lahat ang isang bagong buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Sa huling eksena, makikita ang isang babae na nakaupo kasama ang isang malaking grupo ng mga bata nagkukuwento sa kanila. Sa likuran niya ay nakasabit ang isang plake na may nakaukit na mga pangalan ng lahat ng kabataang natrap sa paralel na mundo. Isang paalala na hindi kailanman sila malilimutan. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!